Nakialam, nako, Boying ang bilis kumilos, iisa-isahin, nako, magsalita na kayo habang may oras pa. Ayan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kaubayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po kay John Vic Remulla. Nako, sabi niya po kasi dito mga kaubayan, no? Hahabulin pa rin ng hustisya kahit patay na. Ayon po yan kay SILG Remulla. Aba, ito pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaction mga kaubayan. Let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Kung naman mayroong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Ano ba itong si Remulla to? Patay na nga. Puprotektahan pa yung patay? Ano yun? Death will not protect you, sabi niya. Baka yung death nila ang magpoprotekta sa mastermind. Posible yun, di ba? Kaya pala, nako, mahirap lang magsalita mga kabayan. Pero for example lang, iisa-isahin kayo. Kayong mga may alam sa flood control scam na ito. Iisa-isahin kayo. Okay lang. Bakit? Mananagot pa rin kayo eh. Di ba? Kaya why not ilabas nyo na? Di ba? Sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, mamaya ipapakita po natin yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Okay? Na mag-ano na kayo, mag-isip-isip kayo, di ba? Habang may oras pa, ilabas nyo na. Yeah? Kasi eto na nga, binagbabantaan, pagbabanta na po ito Para sa akin, mga kaubayan, ba? Dahil sabi ni Remulla dito, hindi kahit hahabulin kayo, kahit patay na kayo, hahabulin pa rin. Oo. Di ba? Kaya kailangan talaga mga kaubayan, itong mga sangkot or may alam sa flood control scandal ay magsalita na po kayo. Di ba? Alright, ito pasadahan na po natin ito. Ito naman po si Remulla mga kaubayan. Ombudsman statement. The Ombudsman Office directs the authorities in Benguet to the custody of the preserve. To the custody of and preserve the cell phone and other gadget of former Yusek Cathy Cabral. The same is to be turned over to the investigators at the proper time. Nako po mga karabin natin Ako nagdududa po ako dito sa proper time na ito. Sino po ba ang first hand doon po sa mga ebidensya? I mean sa mga aparato, sa mga gadget po ni late Yusek Cabral, di ba? Kung sino man po ang unang humawak noon, mga karibin natin, siya po ay may pananagutan kung ano man ang mga posibleng nilalaman noon at, di ba, mga nawawalang nilalaman noon. Kasi it is really possible. At ang bilis-bilis ni Remulla mga kaubayan, nakakapagduda talaga no? Nakakapagduda po. Kasi hindi naman po si Remulla hindi naman po siya DILG, hindi naman po siya nasa DOJ, hindi naman po siya sa PNP, di ba? Sa NBI. Ombudsman po siya Bakit ganito siya mag-direct mga kaubayan? Hawak niya ba ang DILG? Hawak niya po ba ang DOJ para ganito siya ka-concern? Di ba? Ganito siya ka-concern mga kaubayan. Ano kaya? Bakit kaya concern si Remulla? Kung sino man ang makakahawak. Okay?
Sa tingin ko nga, nasa kanila na yun eh. Diba? Hawak sa cellphone at gadget ni Yusek Cabral. Diba? Bakit ganun? Bakit ganito ang nangyayari mga kaubayan? Mukhang diba, kahit nga, kahit hindi ka na mag-aral, parang makukunik-kunik mo na yung mga nangyayari sa ating bansa. Diba? Makukunik mo yung mga pangyayari at ginagawa ng ating mga opisyal ng gobyerno. Diba? Ano pong yung masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, Atty. Rowena Guanzon, eto ang sabi niya, eto yung gusto kong iparinig sa inyo mga kaubayan. Sa mga nilaglag na at ilalaglag nila sa flood control corruption na ito, magsalita na kayo. O gayahin niyo po si Saldico. Diba? Palakpakan po natin si Saldico. Nung una talaga, galit na galit tayo kay Saldico kasi hindi siya nagsasalita. Ang lahat ng sasabihin niya ay puro against BP Sara. Pero ngayon mga kaubayan, na inunahan na ni Saldico, parang Saldico is feeling safe. Okay, maguruguro man ako ngayon. Nasabi ko na kung ano ang dapat kong sabihin. Di ba? So, sana gayahin niyo po si Saldico. Sabi niya po dito, hanggat maaga pa dahil yan ang natitira ninyong alas sa kanila. Hindi malabo na isa-isahin kayo. Dahil mapapahamak sila sa pagkanta nyo. Ayan mga kaubayan. Ito po ay kaugnay sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. No? Kayo pong mga involved or may kinalaman mga kaubayan dito po sa flood control scam na ito, magsalita na po kayo habang maaga pa. Kasi iisa-isahin na kayo. Hindi ba kayo natatakot sa sinabi ni sino to? John Vic Remulla? Kahit patay na kayo, mananagot pa rin kayo. Diba? Di ba alin ang managot ng buhay? Diba? Wag lang managot ng patay. Binibigyan na po kayo ng choice or choices ni John Vic Remulla. Ibig sabihin lang po nun mga kaubayan, no? Sumuko na kayo. Magsalita na kayo. Di ba? Ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan din po natin itong si Representative Leandro Liveste. Sabi niya po dito, protektahan ang mga testigo ng DPWH at pangalagaan ang kanilang mga dokumento. May listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. Ayun naman pala mga kaubayan Nandiyan naman pala sa computer ni late Yusek Cabral. Bakit hindi pa ninyo kunin yan? Diba? Baka kaya gusto kunin ni sino ito? Ni Boying Remulla. Dahil may mga dokumento pala doon, di ba? May mga dokumento pala doon na posibleng magturo sa mastermind. Nakokonek na po natin ngayon mga kaubayan. Kaya kaya nakikialam ngayon si Ombudsman Boying Remulla. Baka kasi mapunta sa mabuting kamay, di ba? Yung cellphone, yung laptop, baka mapunta sa mabuting kamay, yari silang lahat. Di ba? Kaya naman pala, nang dahil sa impormasyon, ayan, kapalit ay kanyang buhay, mga kaubayan. Alright, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-usapan, isingit lang po natin to mga kaubayan, no? Ito pong kasing si Percy Sidanya, no? Parang may gustong palabasin na naman dito sa kanyang bagong statement. Baka gusto niyang sisihin na naman si Vice President Sara Duterte dito sa wala ni Yusek Cabral. Napaka-imposible na nito Sidanya, no? Kasi walang ibang bukang bibig ito kung di BP Sara ang may kasalanan eh. Ito po ang kanyang naging pahayag mga kababayan. Who will benefit most of her death? Ayan Will the truth
die with her? Will she be the fall guy in this grand corruption scandal? Puro ka tanong ng tanong si Danya, bakit hindi mo kaya sagutin yan? No? Oh, sa buong flood control scandal, sino po bang itinuturong mastermind? Sino po bang itinuturong mastermind? Mismong former chairman ng Committee on Appropriations na si Saldico, itinuro na po ang mastermind. Ngayon, si Danya, ngayong nalaman mo sa akin, kung hindi mo pa alam for example, nalaman mo lang sa akin na sinabi na pala or isiniwalat na pala ni Saldico kung sino yung mastermind, di ba? Kung hindi mo pa alam yan, at nalaman mo ngayon dahil nanood ka sa akin, di ba? Tatanungin kita, sino po ba ang magbi-benefit sa pagkamatay ni Yusek Cabral, no? Mamamatay na ba ang katotohanan? Dala niya? Siya na lang ba talaga ang last na sisisihin natin? Or meron pang iba? Pakinggan mo si Saldico kung sino talaga ang gusto na ang mastermind, no? Kaya na lang si Danya, pakinggan mo si Saldico. Total, naging appropriation chair nyo naman yan si Saldico, di ba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Please don't forget to subscribe din mga karabin natin, okay?